Pagpasok pa lang ng bagong taon ay komisyon agad ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang umunay pagtaas sa 18.58 billion pesos sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng Kamara sa 2026 National Budget. Sa isang Facebook post, ikinumpara ni Leviste ang sahod, bonus, MOOE at office budget ng isang congressman noong 2025 at 2026. Aniya, mula sa humigit kumulang 4 million pesos noong 2025, umabot na raw sa 22 million pesos ang kabuang sweldo at MOE ng isang congressman ngayong taon. Kinisyon din ito ang umunoy 2 million peso Christmas bonus per congressman na pinanindigan naman ng ilang veteranong kongresista. Ang dagdag na pondo ay para umano sa holiday activities sa distrito at mga constituent dahil inaasahan ng publiko na magbibigay ng tulong ang mga congressman tuwing Pasko. I thank you for having me at magandang gabi po sa inyong lahat. Sa panayam sa programang Vox Populi, inilahad naman ni Leviste na parte ng koneksyon niyang alokasyon ng Kamara ay napupunta umano sa isang partikular na programa. Meron din opisyal na programa ang Kongreso na CARE program para sa mga social media consultants. Nagte-training sila sa Kongreso tungkol sa ano yung ipapost na sa Facebook para ipagtanggol ang kabutihan ng Kongreso. Duda ni Leviste, posibleng napupunta sa online defenders ng Kamara ang ilang bahagi ng pondo ng institusyon. At ang lumalabas, ang kalahati ng mysterious MOOE fund na ito ay maaaring napupunta sa social media activities at baka yung mga paboritong mga influencers natin sa Facebook na nagtatanggol para sa Kongreso at sa budget ng Kongreso ay pinapondohan pala ng budget ng Kongreso. Batay sa pag-aaral ng University of Klagenfurt sa Austria, ang clout ng social media influencers ay hindi lang limitado sa simpleng pagpapahayag ng opinyon. Anya, ang mga influencers sa social media ay kaya mag-amplify ng epekto ng umiiral opinyon o kaya lumikha ng bagong pananaw lalo na sa eleksyon at politika. Sa ngayon ay wala pang reaksyon ng Kamara sa mga sinabi ni Congressman Leviste. Banggit niyan ba yung nakabayong yung binibigay sa kanila or naka-paperback? Opo, yung iba. Mismong nagsabi sa akin na sila po ay binabayad ng cash sa supot o backpack. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihat, SMNA News. DAR Sunshine Radio Report. Samantala, LTO muling pinayuhan ng publiko na umiwas sa fixers, e-bike at e-trike. Binalaan si Paul Montebon sa detalye ng balita. Paul? Ay nagpaalala sa publiko na iwasan ang mga fixers sa pagkuha ng lisensya dahil ito ay maaaring makompromiso ang lisensya ng isang tao. Ayon kay Jerome Rodriguez, Transportation Officer 1 ng LTO, ang mga fixers ay hindi dumadaan sa tamang proseso. Kaya kulang ang kaalaman ng mga driver sa mga batas trapiko na nagreresulta sa mga aksidente. Ang LTO ay nagpaalala na ang pagkuha ng lisensya ay dapat dumaan sa legal at rehitimo na proseso. Ang mga accredited driving schools ng LTO ay nagbibigay ng tamang pagsasanay at kaalaman sa mga driver upang maging ligtas sa kalsada. Ang mga hakbang sa pagkuha ng lisensya ay dapat na mag-enroll sa isang accredited driving school ng LTO. Kompletuhin ang 15-hour theoretical driving course. Kompletuhin ang 8-hour practical driving course. Mag-apply para sa mga student permit at mag-apply para sa driver's license. Sa kabilang banda, ang LTO naman ay nagbabalangkas ng polisiya sa pagbabawal sa mga e-bike at e-trike sa mga pangunahing lansangan dahil sa delikado at malaking abala sa trapiko tuwing may aksidente. Ang pagsunod sa batas trapiko ay mahalaga sa pangangalaga ng buhay ng mga biyahero, commuter at mga ordinaryong mamamayan sa lansangan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal nag-uulat Paul Montebon, kapartner mo sa balita at sa show. Ka-partner News Blast. Samantala, wala pang formal na kopya ang gobyerno ng Pilipinas sa sinasabing warrant of arrest para kay Senator Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Ayon nito kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya. Bagamat may ilang tao na anyay nagsasabi na nakita nila ang warrant, ang official copy ay hindi pa ipinakita sa DILG. Si de la Rosa bilang dating hepe ng Philippine National Police ay naging pangunahing tagapagpatupad ng War on Drugs campaign ng Duterte admin.
Sunshine News Blast. Sa kaugnay na balita, hindi pagkumpirma ng DOJ sa ICC warrant laban kay Senator De La Rosa. Posibleng strategy lang ayon sa isang abogado. Si Margot Gonzalez sa detalye ng balita. Humingi ng paglilinaw sa Department of Justice o DOJ sa Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ni Senator Ronald Bato de la Rosa, kaugnay ng umano'y ICC warrant laban sa kanyang kliyente. Ang Justice Department tumanggi na magbigay ng komento sa hiling ni Torion dahil meron na anitong nakapending na petisyon sa Supreme Court. Ang tugon ng DOJ na permado ni Chief State Counsel Dennis Irvin Chan, ipinost si Torion sa kanyang official na Facebook account. Sabi pa ng DOJ sa sulat, binasura na ng Korte Suprema ang apela nito na atasan ang ilang opisyal ng gobyerno na magpalabas ng kopya ng arrest warrant ng ICC na una nang isinuwalat ni Ombudsman Boy Rimulya at meron na rin daw ipinadalang komento ang OSG hinggil dito. Si Torion, sinabing gusto lang nilang matiyak na meron na ngang ICC warrant pero ay naman daw itong kumpirmahin ng DOJ. Bagay na baka strategy ng ahensya para epektibong matuntun at maaresto sa De La Rosa. Multiple sources have told us that there was in fact a warrant of arrest and that it is already before the NCB in the Philippines. That is why we try to have it confirmed with the DOJ, but that is the reply of the DOJ. And that probably because they would probably want to ensure that they would be able to spot the location of Senator Bato de la Rosa, and then if they can spot his location, arrest him, and then it would be only at that time that they will reveal that there is already a warrant of arrest. Maybe that is a tactical strategy on their part, that they can assure the arrest of the good senator. Sakaling mangyari ang pag-aresto, sinabi ni Torion na posibleng maghain ng kampo ng senador ng petisyon para sa habeas corpus sa Korte Suprema. I will file a manifestation before the Supreme Court that there is such warrant, and we would pray that it will be after the past. Or he can probably file a petition for habeas corpus if he is still in the country. Because if he is already outside the country, I think you know that it's going to be a very tricky issue already. Tiniyak naman ni Torion na patuloy pa rin ginagampanan ni Senator De La Rosa ang kanyang tungkulin sa Senado sa pamamagitan ng kanyang mga staff. Umaasa rin siyang mauunawaan ng publiko ang hindi muna pagpapakita ng senador dahil sa pangamba na maulit ang umano'y biglang pag-aresto na naranasan noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Administratively, he's still performing his task, no? Through his staff. And yun nga lang, wala lang siya. And I do hope the Philippine public would understand this predicament. And Senator Bato is clearly apprehensive that such experience would be replicated insofar as he is concerned. And that is a legitimate concern because we are talking here of life and liberty. Nilinaw naman ni Torion na wala siyang direktang komunikasyon sa kanyang kliyente at nakakausap lang niya si Bato sa pamamagitan ng kanyang pamilya. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Time check 11:46 morning. Sunshine News Blast. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Samantala, sa ibang balita naman, DPWH Secretary Dizon magsasampa ng reklamo sa PRC laban sa bagong engineer na kinasuhan ngayong buwan. Si Sheena Torno sa detalye ng balita. Ikinatuwa ni DPWH Secretary Vince Dizon ang desisyon ng Professional Regulatory Commission o PRC sa pagbawi ng lisensya sa pagka-engineer ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Sa desisyong inilabas ng PRC, tinanggalan lisensya ni Alcantara dahil sa mga gross unprofessional at unethical conduct sa maanumalyang flood control projects. Hinihintay ni Dizon ngayon ang pagbawi rin ng PRC sa professional license ni Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kung maalala nyo, last year, kami ang nag-file sa PRC ng pagtatanggal ng mga lisensya. Niga Alcantara, niga Bryce, niga Mendoza, et al. So natutuwa tayo, nagpapasalamat tayo sa PRC na lumabas na yung desisyon.
At hinihintay pa natin lumabas yung desisyon ng iba pang mga engineer na pinapatanggalan natin ng lisensya. Kung maaalala, nagsampa ng reklamo si Dizon sa PRC laban sa kontrobersyal at mga tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys dahil sa milyong-milyong pisong nakulimbat sa flood control projects. Bukod sa kanila, sinabi pa ng kalihim na tuloy-tuloy silang magsasampa ng complaint sa PRC para naman sa mga bagong engineer na kinasuhan ng DPWH ngayong buwan. Marami pa tayong ipa-file ng mga kaso dito sa mga bagong mga engineer na kinasuhan natin. So tuloy-tuloy yan. At lahat yan, hindi na makakapag-practice lahat yan. Sa ngayon, wala pang inilabas na petsa si Dizon para sa formal niyang paghahain ng complaint laban sa kanila. Matatandang lumagda ng kasunduan ng DPWH at PRC noong October 2025 upang mapabilis na mapanagot ang sangkot sa manumalyang flood control projects. Iba't ibang ebidensya ang itinurnover ng kalihim sa PRC na una na ring isinumite ni Dizon sa Independent Commission for Infrastructure. Nasa 20 engineers ang pinatatanggalan ni Dizon ng professional license sa PRC. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. The AR Sunshine Radio Report. Red tagging ipananukalang gawing krimen ni Senator Jinggoy Estrada. Si Troy Gomez sa detalye ng balita. Troy? Kapartner Troy, balikan na lang natin maya-maya ang detalye ng balita ni Kapartner Troy Gomez. Sunshine News Blast. Samantala, iginiit ng Bureau of Customs at ng Independent Commission for Infrastructure na sumunod sa legal at wastong pamamaraan ang pagkumpiska ng luxury cars na may kaugnayan kay dating Ako Bicol Representative Zaldico. Ayon kay ICS Special Advisor Rodolfo Azurin, wala ring kinuha na susi na umano'y 34 na luxury vehicles niko ang mga opisyal ng BOC at ICI. Taliwas ito sa pahayag ng abogado niko na si Roy Rondain. Matatandaan na kinumpiska ng BOC ang 8 sa siyam na luxury vehicles na nakarehistro kay Ko sa kanyang asawa at sa Sunwest Incorporated sa isang condominium sa Bonifacio Global City sa Taguig City noong January 8, 2026. Dahil dito sa umano'y paglabag sa importasyon at unpaid duties at taxes. Samantala, may impormasyon din ang ICI hinggil sa karagdagang mga sasakyan niko kung kaya't aabot sa 34 ang kabuang luxury vehicles na inuugnay sa dating kongresista. Sunshine News Blast. Samantala, AFP hindi magsasagawa ng loyalty check matapos bawiin ng isang aktibong opisyal ang suporta kay PBBM. Si Elmar Fersuelo sa report. Una po sa lahat, patuloy po namin na ina-assure ang public that there is no division within the Armed Forces of the Philippines. Our troops, all of the Armed Forces of the Philippines is intact. We remain professional and we remain united. Ito ang naging tugon ng Armed Forces of the Philippines kaugnay ng isyong kinakaharap ng kanilang institusyon matapos ipahayag ng isang opisyal ng Philippine Army na binabawi na nito ang suporta sa kanilang Commander-in-Chief na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matatandaan nitong mga nakaraang araw, umalingaw-ngaw sa social media ang pahayag ni Colonel Odi Munggaw na hindi na umano nito sinusuportahan ang Pangulo dahil wala na raw itong kakayahang pamunuan ng AFP. Si Colonel Munggaw ay commander ng Training Support Group at Training Development Center ng Philippine Army Infantry. Kaugnay nito sa isang pulong balitaan sa Campo Aguinaldo araw ng Martes, sinabi ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, na hindi na nila kailangan na magsagawa ng loyalty check sa kanilang hanay. There is no loyalty checks to be conducted. Kilala po namin ang aming mga leaders. We know how our leaders conduct their own leadership skills. Nandiyan po yung pagtingin namin ng respeto po sa aming mga higher authorities. And each individual soldier po will adhere to the chain of command accordingly. Sa ngayon, hindi pa masabi ng AFP kung anong kaso at parusa ang kanilang ipapataw kay Colonel Munggaw dahil patuloy pa ang ginagawang investigasyon. Pero siniguro nito sa publiko na dadaan sa due process ang lahat ng kanilang hakbang. With the case of Colonel Odi Munggaw, it is currently under investigation and the inquiry is ongoing as of this time, and because of that it is premature to state any specific charges that will be filed as of this time. But definitely
investigation will ensue, and we are assuring the public that due process will be accorded to the party, and the Armed Forces of the Philippines will conduct this in relation to existing rules and policies that are in place. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. The AR Sunshine Radio Report. Samantala, red tagging ipinanukalang gawing krimen ni Senator Jinggoy. Si Troy Gomez magbabalita. Isinusulong ni Senador Jinggoy Estrada ang isang panukalang batas na naglalayong gawing krimen ang red tagging o ang pagbansag sa mga individual at grupo bilang komunista o terorista ng walang sapat na ebidensya. Sa kanyang inihain na Senate Bill No. 1071 o Anti-Red Tagging Act, sinabi ni Estrada na ang red tagging ay hindi simpleng akusasyon, kundi isang tuwirang banta sa buhay ng tao. Ayon sa Senador, maraming aktivista, mamamahayag at community leaders ang napatay matapos silang hayagang iugnay sa komunismo. Nakaangkla ang panukala sa desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing ang red tagging at guilt by association ay naglalagay sa panganib sa buhay, kalayaan at seguridad ng isang tao. Sa ilalim ng panukala, ang mapapatunayang nag-red tag ay maaaring makulong ng hanggang 10 taon at habang buhay na madidiskwalipika sa paghawak ng posisyong pampubliko. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez Bulag, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Ka-partner News Blast. Hindi maaaring makapasok sa teritoryo ng New People's Army ang isang individual kung wala itong koneksyon sa samahan. Ito ang paliwanag ni Buklod Kapayapaan Federation Head of Legal Affairs, Arian Jane Ramos sa panayam ng SMNI News. Ibig sabihin, imposible na hindi kasapi o kasama ng NPA ang Phil-American na si Chantal Anicoche dahil nandoon siya sa lugar kung saan nangyari ang sunod-sunod na bakbakan sa pagitan ng mga rebelde at tropa militar sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro noong January 1, 2026. Bilang tugon niya ito sa sinasabi ng Kabataan Party List na isang youth researcher lang umano si Anicoche. Sunshine News Hindi ka Blast. po makakapasok doon sa NPA kung wala ka pong koneksyon sa NPA. Hindi po basta-basta tumatanggap ang New People's Army kung hindi ka po miyembro ng Communist Party of the Philippines o miyembro ng underground mass organization ng CPP-NPA. Si Buklod Kapayapaan Federation Head of Legal Affairs, Arian Jane Ramos sa panayam ng SMNI News. Matatandaan si Anicoche ay natagpuang nagtatago sa isang hukay sa Abra de Ilog nang marescue ito ng Philippine Army noong January 8. Sinabi ng militar na nagtiis si Anicoche ng 8 araw na walang pagkain at tubig bago siya natagpuan. Sunshine News Blast. Samantala, most corrupt na pahayag ng DILG sa BFP sinagot ng ahensya. Si Paul Montibon sa balita. Naglabas ng pahayag si Interior Secretary John Vic Remulla laban sa Bureau of Fire Protection. Ayon sa kalihim, itinuturing niya ang BFP bilang pinakakorap na ahensya sa ilalim ng DILG. Mas masahol pa umano kaysa sa Philippine National Police. Batay sa impormasyong nakuha ng kalihim, sinabing laganap ang katiwalian sa ahensya mula sa mga ordinaryong bumbero hanggang sa pinakamataas na opisyal. May mga ulat umano ng mga opisyal na humihingi ng 500,000 pesos mula sa mga aplikanteng nais makapasok sa serbisyo. May mga ulat din ng anomalya sa fire inspection fees at pagbebenta ng fire extinguisher. Plano ng DILG na magsampa ng reklamo laban sa mga tiwaling opisyal ng BFP at may mga investigasyon na isinasagawa upang sugpuin ang katiwalian sa ahensya. Ganun pa man, nilinaw ng BFP na walang nangyaring paglilipat ng 1.2 billion pesos na pondo at ang mga proyekto raw ay bahagi ng modernization program ng ahensya. Sa kabilang banda, sa isang pahayag, sinabi naman ng BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo na bukas sila sa mga pahayag ng DILG kaugnay sa katiwalian sa ahensya. Sa katunayan, suportado rin nila ang investigasyon at mga kaso laban sa mga tiwali nilang opisyal, kabilang ang administrative relief at suspension ng inspections. Umaasa naman ang BFP na maibabalik pa ang tiwala ng publiko sa kanilang kagawaran. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.